say satisfied ako. Mahirap naman magbigay ng numerical grade, but I am satisfied with the performance not only of the President, but of the administration as a whole. President, satisfied po ba kayo sa mga nabanggit niya sa SONA niyo? Satisfied with some points, pero of course overall, I was always looking for more. Yung unang satisfaction at ay yung sinabi nilang tanggalin na yung pag-charge ng systems loss sa mga electricity customers. Talagang nagpupugay ako dyan at pati yung pagtanggal sa VAT dahil medyo ipinanawagan ko na rin yan earlier. It's a step in the right direction. Pero ano pa lang siya, simula. Mula dyan sa pagtanggal ng systems Simula loss ng magandang samahan mga ka-learners. So anyway, ayan si Senador Risa nagsasalita. Satisfied din naman daw siya sa performance ni PBBM pero meron din naman daw siyang hinahanap pa. To be fair kay Senador Risa. So ito mga ka-learners, sino pa mga nakikita natin dito? Senador Raffy Tulfo. Hindi na, wag na lang natin i-play yan mga ka-learners. Meron pa, marami pa dito. Ayan. Ito of course mga secretaries, Claire Castro, Undersecretary, of course, ano pang aasahan na alangan naman sasabihin ni Attorney Claire Castro na hindi maganda, hindi ako satisfied. Parang iniihaw niya sarili niya. And of course, ito, Ralph Recto, mga ka-learners, na saved by PBBM many times ito. Ayan, So ano pa ba i-expect natin? Tapos ito din, Vince Dizon. Ayan, Unang-una, no. I think ito yung isa sa mga pinaka-honest at pinaka-klarong SONA at ang gustong mangyari lang ng Pangulo Simpigang. Magtrabaho tayong lahat. Dahil so yung nakaraan mga ka-learners, hindi po, in-expect natin ito talaga, itong mga secretaries. Ito, paliwanag natin ito mamaya. Anong nangyayari dito? Ano yung na-observe natin dito sa mga behaviors na pinapakita? Lalong-lalo na itong mga dating kalyado both ni PBBM at ni Martin Romualdez, mga ka-learners. Ay, magandang hapon dito kay Maria Victoria Reyes tsaka kay Manggagoy Bislig. Welcome back, sir. So, eto, pag-usapan natin. Bakit natin pag-usapan ito, mga ka-learners, itong mga former kaalyado nila? Kasi nga, assuming totoo itong parting ways ni PBBM at ni Martin Romualdez, mga ka-learners, torn in between two lovers itong mga kaalyado niyang mga kongresista or nilang mga kongresista katulad nilang Jarvis Luistro, nilang mga Jewel Chua, yung mga ganitong klase, itong mga kalidad ng mga congressman kasi under ito both kay PBBM at kay Martin Romualdez. At ito na nga, kakasuhan si Martin Romualdez. Sino bang nagsasabi ngayon, dati na, the best speaker. Tapos sino pa? Benny Abante, ano sinabi? Magaling si speaker kasi ganito. Paulo Ortega, anong sinabi? Diba, ang gaganda ng mga sinabi. Ngayong kakasuhan, assuming totoo na may file na kaso kasi preliminary investigation pa naman. I think hindi pa naman siguro ito kaso mga ka-learners. Under investigation pa lang. Parang malapit na, magsasagutan pa ito. Pero mamaya may na-observe tayo sa sinabi ni Vince Dizon. Sinabi ni PBBM, sundan ang ebidensya. Ang problema ngayon, sabi ni Martin Romualdez, wala naman daw ang ebidensya. Anong ibig sabihin? Baka eventually, later on, sasabihin na, sabi ko naman, sundan ang ebidensya. Sabi ni Martin Romualdez, wala namang ebidensya. Ibig sabihin, walang susundan papunta dito kay Martin Romualdez. Parang niloloko tayo dito. Well, anyway, hindi pa man nangyari yan, so wag muna nating pag-usapan. Ito lang muna. So again, torn between two lovers itong mga nangyayari dito, mga ka-learners. Mamaya ipaliwanag natin yan. Unang-una, titignan muna natin pagkatapos, ano nangyari pagkatapos ng SONA. So maraming mga magagandang bagay na mga ipinahayag, mga ka-learners, di ba? Paliwanag natin, SONA aftermath. Again, napag-usapan na natin itong tinatawag nating coordinated narrative or coordinated messaging, So kung sa media, coordinated messaging. Ito naman sa kanila mga secretaries, mga undersecretaries,
na? So, mga kaalyado ni PBBM, coordinated narrative. So, ano nga ba itong coordinated narrative? So, the organized effort to control perception by ensuring that different voices, again ha, different voices, ibig sabihin, iba't ibang tao, no? Reinforce the same themes, frames, or talking points, creating the appearance of widespread consensus. Ibig sabihin, kahit iba-ibang tao kayo, no? Basta ang sasabihin nyo lang, maganda yung naging sona or mga ang nangyaring sona, mga pahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Tingnan ninyo, Ralph Recto, Vince Dizon, sino pa? Even Manny Pacquiao, sabi ko nga, even Manny Pacquiao, Jervy Luistro. The same thing dito kay Risa Hontiveros. Do si Risa may ano siya, may reservation siya. Kasi para i-maintain niya itong tinatawag niya, oy, ano ako, parang opposition ako. Kasi yan man yung naratibo ni Senador Risa palagi, mga ka-learners, no? So again, coordinated narrative. Claire Castro, ganito din. Ang ganda, oh. Even Erwin Tulfo at iba pang mga senador. Even I think nakita ko rin yung taga Bukidnon, kalimutan ko tuloy, basta yung senador na taga Bukidnon, mga ka-learners, no? Ganito din yung mga sinabi niya, coordinated narrative. So anong ibig sabihin nito? Bakit ito ginagawa ng mga tao? Kasi para alam nila, nasa consciousness nila na ang integrity or kredibilidad ni PBBM bilang leader ng ating bansa hindi maganda. Well, probably basihan nila dito ay itong negative trust and approval rating ni PBBM. So kaya ang ginagawa nila dito ayan, coordinated narrative para ipasok sa kaisipan ng mga tao, lalong-lalo na kapag manunood ng mainstream media, na, ang ganda pala ng mga nangyayari ng ating bansa. Eventually, magpapalipad na tayo ng rocket. So, yan yung, kahit walang classroom, okay lang, basta may rocket tayo. Parang ganyan mga ka-learners, no? Parang, ang ganda ng, naratibo nila, ha? Ayan yung pinapasok sa ayan, Mig Subirit, ha? Natandaan ko na. Nag-remind si Ma'am Fe Torres. Welcome back, Ma'am Fe. No? So, ayan mga ka-learners, di ba? Coordinated messaging or coordinated narrative. So, anong purpose nito? Para ito, narrative control. So, the exercise of influence over public discourse by managing facts, frames, and interpretations are emphasized, repeated, or suppressed. Okay? So, kung ano lang yung gusto lang tignan, kung ano lang yung gustong sabihin. Ako personally, hindi ako nanonood kahapon, kasi may lakad ako nung bumalik ako sa bahay. Yung last part na lang yung napakinggan ko, no? Yung lalong-lalo na yung rocket, mamaya pag-usapan natin yun. Baka babalik ako ng live mamaya, pag-usapan natin yung rocket, ano yung mga nakikita natin dyan, bakit naipasok yung rocket, mga ka-learners, no? Again, nung first time ko narinig, parang wala ka tayong classroom, mga estudyante, magra-rocket tayo, no? Well, anyway, baka naman, again, hindi naman talaga imposible ang Pilipinas makapagpalipad ng rocket na sa kalawakan, di ba? So again, narrative control, pinapoint out nila dito kung ano yung maganda. Ako personally, yung mga napakinggan ko, may partly agree ako, pero may parang nakikita akong dinagdag. No, halimbawa, yung benting bigas, yung yakap, no? Totoo naman yun. Pero imagine niyo ganito yung benepisyo na kuha. Ako personally, hindi ko naman nakita. Na-appreciate na gamit ko, na-utilize ko yung yakap, pero hindi naman siya ganun kaano. No? Minsan nga, kulang-kulang yung mga medisina. Well, anyway, no, at least meron. So, again, mamaya, baka yung racket pag-usapan natin. So, again, narrative control. Ano pa nangyayari dito? Dahil sa kanilang ginagawa, nangyayari dito, pinapakita nila itong tinatawag nating reputation laundering, na the strategic cleansing of one's public image through selective storytelling, publicity, or symbolic acts that make a person, organization, or entity appear more ethical, trustworthy, or
admirable then reality suggests. Ito yung sinasabi natin mga ka-learners, no? Ginagawa nila itong coordinated messaging, coordinated narrative, to control narrative, no? Nangyari itong narrative control, narrative coordinated messaging, coordinated narrative kasi reputation laundering. Gusto mong iangat, no? Ang problema halimbawa dito sinasabi ni Dizon parang instead na maiangat niya dito yung integrity, credibility ni PBBM, nangyari mukhang napasama pa. Bakit? Sa kanyang statement. Anong sabi niya dito? The most honest compared to doon sa iba. No? So, kasi pang-apat na ito ni PBBM, ibig sabihin yung first three, hindi honest yun, hindi sincere yun. No? Or at least partly sincere, partly honest yun. No? So, may tawag kami dyan sa kapag parang ganyang mga statement, comparison, nakalimutan ko lang yung term mga ka-learners, related yan sa language, no? Linguistics, under cognitive psychology. Yung dinidescribe mo by way of comparing. So, ganyan mga ka-learners.